Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin ng pag-asa at pagtitiwala sa Diyos. Diyos ko, naniniwala akong lubos na sinusubaybayan mo ang lahat ng umaasa sa iyo. At wala na kaming kakailanganin pa kapag ikaw ang inaasahan namin sa lahat ng bagay. Kung kaya't naipagpasya kong ipagkatiwala sa iyo ng lahat ng mga alalahanin ko sa buhay para sa hinaharap. Maaaring ipagkait sa akin ng tao ang mga bagay sa mundong ito at ang matataas na katayuan sa lipunan. Maaaring alisin ng karamdaman ang aking lakas at kakayahang mapaglingkuran ka. Maaaring dahil sa kasalanan ay mailagay ko pa sa panganib ang ating ugnayan. Subalit, hindi mawawala ang aking pagtitiwala sa iyo. Aalagaan ko ito hanggang sa huling sandali ng aking buhay. At hindi magtatagumpay ang mga kapangyarihan ng impyerno sa pag-agaw nito sa akin. Jesus, ikaw ang batong sandigan ko at ang aking kanlungan. Ang aking tiwala sa iyo ay pumupuno sa akin ng pag-asa. Kaya't nakatitiyak ako ng aking walang hanggang kaligayahan sapagkat matagal kong inaasahan ito at ang aking pag-asa ay nasa iyo. Alam na alam kong ako'y mahina at pabago-bago. Alam ko rin ang kapangyarihan ng tukso laban sa pinakamatatag na katangian. Bilang panghuli, ako'y naniniwala na ikaw ang Diyos na higit sa sapat. Kaya buo ang aking tiwala na pagbibigyan mo ang aking mga inaasahan mula sa iyo. Kaya't umaasa ako na tutulungan mo ako sa paglaban sa lahat ng nakapagbubulid sa akin sa kasalanan. Na ipagsasanggalan mo ako laban sa mapanlinlang na panunukso ng mga dyablo at pagtatagumpayin mo ako laban sa mga kaaway. Sa kabila ng aking kahinaan, umaasa ako na hindi ka titigil sa akin at mamahalin din kita ng walang katapusan. Sa iyo, o mapagmahal na Diyos, ako umaasa. Huwag mong hayaan maligaw ako. Amen. Panalangin para sa pag-asa. Mga taga-Roma, chapter 15, verse 13. Mapuno ka sana ng Diyos ng pag-asa, ng buong kagalakan at kapayapaan sa paniniwala, upang sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ay lumago ka sa pag-asa. Panginoong Diyos, sa iyo ay nagagalak kami. Sa lakas ng iyong kaligtasan ay hinahawakan namin. Hindi kami pababayaan na pahirapan. Kapag ang bagyo ng buhay ay nagagalit sa amin, kapag ang daanan ng kalsada ay tila nag-aalala, kapag ang lahat ng mga pangako na ginawa mo para sa amin ay hindi matutupad. Kahit na nais nating ngumiti upang magpanggap na ang lahat ay mabuti, ngunit ang maaari nating gawin ay nagbuntong hininga. Panginoon, mangyaring bigyan kami ng lakas na huwag mawala ng pag-asa sa iyo. Sa iyo at ikaw lamang ay umaasa kami sa aming pag-asa. Naninindigan kami sa iyong salita. Umaasa lamang kami sa dugo na ibinubo
para sa aming kapakanan. Huwag hayaang mapahiya kami. Kahit na sa panahon ng sakit, kapag ang lahat ng mga diagnosis ng mga manggagamot ay tila laban sa amin, kapag ang lahat ng mga hula ng mas mahusay na kalusugan ay nawala lahat. Kung masisira natin ang pakikipag-isa para sa pagpapagaling, kapag nakita natin ang pagtawid ng dugo, na may dugo tulad ng tagapagligtas ay napatay lamang para sa atin at ang pagaling ay malayo sa atin. Lord, hinihiling namin na bigyan mo kami ng grace upang laging pag-asa sa iyo, na ikaw ay may kakayahang ibalik ang aming kalusugan. At kahit na ang lahat ay tila natapos na at ang pagpagaling ay nanibago na dumating. At gayon paman, nakikita namin ang aming sarili na dumaan sa daang iyon. Ang mga patay ay naglalakad lamang. Mangyaring bigyan kami ng biyaya na laging umaasa sa iyong kaligtasan ng kaluwalhatian. Kung ang mundo ay mapait tulad nito at may pahinga sa langit, kung gayon ang pag-asa sa amin ng mga mananampalataya ay nahihiya. Namin na ikaw ang aming makalangit na Ama sa pagbibigay sa amin kay Kristo Jesus, na nagdala ng grasya para sa amin kapag hindi namin karapat-dapat. Salamat sa pagbubo ng kanyang dugo na nagdala ng pag-asa ng isang mas mahusay na mundo na lampas. Tulad ng sinabi sa banal na kasulatan sa aklat ng Deuteronomeo chapter 31 verse 6. Maging malakas at magpakatapang. Huwag kang matakot o matakot sa kanila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ang sumasabay sa iyo. Hindi ka niya iiwan o pababayaan. Paano kami maniniwala sa lahat ng ito kung nawala ang pag-asa ng aming kaligtasan sa iyong anak na si Kristo Jesus? Bigyan mo kami ng biyaya upang maging malakas sa harap ng kaguluhan. Bigyan kami ng lakas na sumakay sa oras na iyon, kung tulad ng pangako ng buhay na walang hanggan ay nabagsak laban sa bato. Kapag tila nawala tayo sa lahat ng ito, ay tatawagin mong sarili ang mga taong naligtas ng mahalagang dugo ng iyong anak na si Kristo Jesus. Bigyan mo kami ng grace upang umasa pa sa iyong kaawaan. Ang isang tao ay mawawala ang bawat pakiramdam na kasama ka sa araw na namatay ang kanyang pag-asa sa iyo. Tulungan kaming mapanatili ang aming pag-asa sa iyo na kahit mamatay tayo dito sa mundo, tiniyak tayo ng isang mas mahusay na lugar sa mundo na lampas. Ang mga bagay ng krus ay kamangmanghan sa mga mapapahamak. Opo, Lord, hindi ka namin nakita. Ngunit mayroon kaming isang pakiramdam na mayroon ka at naniniwala kami ng labis sa kapangyarihan na lumikha ng langit at lupa. Bigyan mo kami ng lakas na huwag kailanman mawala ng pag-asa sa iyo. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen. Ama sa langit, pumupunta kami sa iyo ngayon na alam ko na ang mundo ay tila isang natutunaw na palayok ng stress at pagkabalisa. Ang mundo ay naghahanap
pagtatapos ng kapayapaan at gayunpaman, Panginoon, alam natin na walang kapayapaan sa labas ng Panginoong Hesukristo. Mawala ka sa mga hindi nakakakilala sa iyo at may kamangmangan na bumaling mula sa tunay at buhay na Diyos tungo sa mga huwad na pangako ng kapayapaan mula sa nahulog na tao at tiwaling pamahalaan. Salamat na ikaw ay isang mabuting Diyos na ang pamatok ay madali at kaninong pasanin ay magaan. At gayon paman, marami ang tinuruan ng mga kasinungalingan at kasinungalingan tungkol sa kung sino ka. Panginoon, marami ang napakalaki sa isang kapaligiran ng puot at karahasan na hindi nakarinig ng iyong pangalan o pinakain ng tisyo ng kasinungalingan tungkol sa Panginoong Hesukristo. At gayon paman, siya ang tanging pag-asa para sa tunay na kapayapaan dito sa mundo. Panginoon, ipinagdarasal ko na sa iyong biyaya ay mahatulan mo ang marami sa kanilang pangangailangan ng Panginoong Hesus at na marami ang maliligtas mula sa mga panga ng kamatayan. Tumingin ka sa awa sa mga hindi ligtas sa naglalaban ng mundong ito at ibaling ang kanilang mga puso sa Panginoong Hesus, sa kanilang tagapagligtas at sa nag-iisang prinsipe ng kapayapaan, sa kaninong pangalan ako nananalangin. Amen. Mapagmahal na Panginoon, parin ang aking puso at tatahimikin ang aking kaluluwa. Sa harap mo ako ay nananalangin. Naway matuto akong maghintay sa iyo at marinig ang iyong maliit na tinig. Hayaang bahain ng iyong perpektong kapayapaan ang aking isipan, sapagkat ikaw ang aking lakas at kasapatan. Ikaw ang lahat sa akin. Protektahan ang aking isip, nagdarasal ako. Mula sa hiyawan at intriga ng sistemang ito ng mundo, na madalas na pinupuno ang aking puso ng mga takot at pinapalihis ang aking mga iniisip palayo sa iyo, upang ako ay makapagpahinga sa iyong mga bisig ng pag-ibig at mapuno ng iyong perpektong kapayapaan na pumasa sa pag-unawa. Tulungan mo akong bihagin ang lahat ng pag-iisip at kapag ang mga paghihirap ng masalimuot na mundong ito ay naghahangad na manipulahin ang aking atensyon mula sa iyo, naway ituon ko ang aking isipan kay Jesus. Alam kong siya ang may akda at nagtatapos ng aking pananampalataya at ang aking prinsipe ng kapayapaan. Sa kaninong pangalan ay ipinagdarasal ko. Salamat, Panginoon, para sa iyong pangako na iingatan mo kami sa perpektong kapayapaan kapag ang aming mga isip ay nakasentro sa iyo. Amen. Tulungan mo akong, Ama, na dalhin ka sa iyong salita at huwag mag-alala tungkol sa mga bagay ng buhay na ito. Panginoon, inaamin ko na may hilig akong mag-alala tungkol sa maliliit na bagay sa buhay. Ngunit alam ko na ito ay nagpapakita ng kawalan ng tiwala sa katotohanan ng iyong salita. Sapagkat ipinangako mong ibibigay ang lahat ng aming mga pangangailangan ayon sa iyong kayamanan sa awa. Tulungan mo ako, Panginoon,
upang ilagay ang aking tiwala sa iyo araw-araw. Alam ko na sinasabi mo sa amin, hindi upang hayaan ang aming mga puso ay mabagabag at magtiwala sa iyo sa lahat ng mga pangyayari sa buhay. Tulungan mo ako, Panginoon, kapag ang takot ay nagsisimula sa aking puso, upang ibalik ito sa iyo kaagad, upang ituon ang aking mga mata sa Panginoong Hesus at magpahinga sa iyong mga pangako ng kapayapaan. Salamat sa lahat ng iyong ibinigay para sa akin sa buong buhay ko, sa aking buhay at sa aking tahanan, sa aking pamilya at mga kaibigan, sa aking kalusugan at lakas, sa maraming mga benepisyo na pinaliliguan mo sa akin araw-araw. Higit sa lahat, salamat sa pagkamatay mo para sa akin sa krus, upang mabuhay ako magpakailanman, kasama mo sa langit. Mahal kita, Panginoon, at ipinagdarasal ko na sa mga araw na naghihintay, ako ay bumaling sa iyo sa sandaling ang unang negatibong kaisipan ay tumawid sa aking isipan, at hilingin na papalitan mo ito ng iyong perfect na kapayapaan. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama, naniniwala ako na ikaw ang isa na nagbibigay ng lakas sa iyong bayan at pinagpapala sila ng kapayapaan at biyaya. At nagpapasalamat ako sa iyo sa maraming beses na natatanggap ko mula sa iyo ang lakas upang magpatuloy at ang kapayapaan ng isip upang mapanatili ang aking tiwala sa iyo. Kahit na ang mga bagay sa buhay ay tila nasa isang lubos na kaguluhan, ipagpatuloy ang pagbibigay sa akin ng iyong perpektong kapayapaan ng isip na pumasa sa pangunawa ng tao, at ibigay sa akin na nananalangin ako na may lakas na harapin ang mga paghihirap sa buhay na kadalasang nagiging sanhi ng pagkabigo ng ating mga puso dahil sa takot sa kung ano ang darating sa lupa. Sa kapangyarihan ng iyong Espiritu, ibigay mo sa akin na ako'y nananalangin ang lakas upang tumayong matatag sa masamang araw, na nalalaman na ang iyong biyaya ay sapat na para sa lahat ng mga pangyayari, sapagkat ang iyong lakas ay ginawang sakdal sa aking kahinaan at sa aking pag-asa sa iyo. Panginoon, ang mundo ay tiyak na nagiging sanhi ng pagyanig ng mga puso ng maraming tao. Ngunit ipinagdarasal ko na ang aking pananampalataya sa iyo ay manindigan hanggang sa wakas, na ang aking kapayapaan sa iyo ay hinding-hindi matitinag, at bibigyan mo ako ng sapat na lakas upang harapin bawat pangyayari na darating sa aking buhay. Kahit na ang mga bundok ay maaaring inalog, at kahit na ang mga burol ay maaaring alisin, gayunpaman ay ipinagdarasal ko na ang aking walang humpay na pag-ibig para sa iyo ay hindi matitinag, at ang iyong pangako ng kapayapaan ay hindi maaalis. Salamat sa iyo na ang aking lakas at ang aking kapayapaan ay nasa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen.